Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lino. Ito ay kwento mula sa kanyang lola. Taong 1936. Kabundukan ng Quezon. Tandan-tanda pa ni Lino ang kadakilaan na palaging binabahagi ng kanilang lola Magda. Isang gabi habang bumabagyo, nagsisiksikan silang magpipinsan sa maliit na kwarto ng kubo upang maaliw. Ikinuwento ni Lola Magda ang nangyari sa lolo nito. Merong 3 ex-convict noon na nakalaya matapos mapatawan ng 9 na taon sa krimen na ginawa. Hangarin ng grupong magbagong buhay, lalo na't nagawa lamang nila ang kasalanan dahil sa matinding pangangailangan. Mula sa Bilibid, bumalik sa probinsya ng Quezon, kung saan sila lumaki. Sinigurado nilang tahimik ang pagpunta doon, lalo na't may iilang nakakakilala sa 3. Si Sebio, ang dating leader ng grupo. Matalas ang pag-iisip nito. Palaging nakakaisip ng plano at malakas ang pangangatawan. Bagamat maraming ideya, minsan ay hindi pulido ang mga ito. Lumaki man sila sa mundo ng krimen, hindi may kakaila na parang naging kuya na ng grupo. Maasikaso at sinisigurado, protektado ang bawat isa sa kanila. Si Ambu naman ang tahimik sa grupo. Bagamat hindi pala salita, mabilis itong kumilos at dati itong magaling na magnanakaw. Idagdag pa sa abilidad nito ang matalas na pakiramdam, kaya't bago pa dumating ang panganib, kagad naiiwasan. Ang panghuli ay si Pelo. Siya ang bunso ng grupo, pinakamasiyahin, palakaibigan, maalam sa halamang gamot. Siya palagi ang gumagamot kapag may karamdaman ang dalawa. Dahil sa kagalingan at kakayahan ng 3, nahirapan ng kapulisang mahuli sila sa loob ng 1 dekada. Kaso kahit tila walang butas ang plano, isang araw ay nahuli din sila. Parang senyales ito ng Diyos na magbagong buhay na at huwag gamitin sa kasamaan ang angking galing na ipinagkaloob sa kanila. Sa pagbabalik, napagpasya ng grupong manirahan sa gilid ng kabundukan at mamuhay ng payapa. Ayaw nilang malaman ng ibang tao ang pagdating dahil ayaw nang bumalik pa sa buhay ng krimen. Ngunit kahit anong pag-iingat, tila sila ang hinahabol ng gulo. Isang gabi, habang nangangahoy sa kaloob-looban ng gubat si Ambo, narinig niya ang tila pag-iyak kasabay ng mga kaluskos. Ibinaba nito ang bitbit at dahan-dahang nagtungo sa pinagmula ng ingay. Sa mas malalim at masukal na parte ng kagubatan, doon tumambad ang isang babae. Nakatali at duguan. Ayaw sanang mangialam ni Ambo, lalo na't kakalaya lamang, ngunit sa hindi malamang dahilan, naglakas loob itong lumapit upang tulungan ito. Bago magpatuloy, sinigurado muna na walang tao sa paligid. Pinakiramdaman nitong mabuti ang lugar, sakaling patibong lamang ang lahat. Nang makasiguro, kagad nilapitan ng babae at tinanggal ang tali. Nagulat ang binata nang bigla siyang sipain ng babae. "Aray ko, talaga bang ganyan ka magpasalamat?" Wika ni Ambo. "Magpasalamat? Isa ka sa gumawa sa akin ito." "Mukha lang akong kriminal, pero hindi ako ang may gawa niyan. Ngayong nakalaya ka na, bahala ka sa buhay mo." Tugon ni Ambo at tumayo. Tila masama ang loob dahil nasaktan. Kagad nag-alangan ng babae kung susunod ba ito sa nagpalaya. Biglang tumigil si Ambo sa kinakatayuan. Naramdaman ng pangamba na siyang napansin din ng babae. Sa hindi kalayuan, narinig ng dalawa ang tila mga boses ng kalalakian. Kagad umakyat ng puno si Ambo na hindi gumagawa ng ingay.
Nang makitang paiyak na ang babaeng pinalaya, kagad itong bumaba. Binuhat ang babae at isinama sa itaas. Sa tuktok ng puno, doon nagtago ang dalawa. Ginawa ng babae ang lahat ng makakaya upang huwag gumawa ng kahit anong ingay. Yung tipong paghinga ay pinigilan. Nag-focus sa pakikinig si Ambo at doon ito nalaman na armado pala ang kalalakihan. Galit na galit at tila nagsisisihan. Paulit-ulit binabanggit ng mga galit daw ang kapitan kapag nalaman na nakatakas ang babae. Dali-daling naglibot ang mga ito upang hanapin ang dalaga. Nang masiguradong wala na ang armadong grupo, bumaba si Ambo. Dahil walang matutuloyan, isinama nito ang babaeng nagpakilalang si Rosita. Sa bahay, nalaman ng tatlo ang kaawa-awang dinanas ng babae. Ayon kay Rosita, dinukot umano siya ng armadong grupo, kasama pa ang ibang kababaihan. Ibinaba daw sila sa Maynila upang ibenta bilang alipin o magbigay aliw sa mga may kaya. Ang pinakamasaklap, ang kapitan na tinutukoy kanina ng mga armadong lalaki, si Kapitan Luciano, isang retiradong sundalo kung saan ginagamit ang naipong hukbo at koneksyon sa ilang opisyal ng gobyerno upang gumawa ng hindi makataong aktibidad. Paano kami makakasiguro na totoo ang mga sinasabi mo? Tanong ni Sebio. Kuya naman, nakikita mo naman yung itsura ni Rosita, di ba? Sino ba naman nasa tamang pag-iisip nagagawa ng ganyan sa sarili niya? Tignan mo, may nana pa nga yung iba nitong sugat. Wika ni Pilo. Lubos ang pagpapasalamat ng babae sa tulong ng tatlo. Bagamat nahihiya, naglakas loob itong manghingi muli ng tulong dahil nakuha ng armadong grupo ang bunsong kapatid ni Rosita. Natatakot ang dalaga na habang tumatagal, mas lumilit ang tsansang mailigtas ang bata. Pinagpahinga muna ni Pilo ang babae. Ayon dito, kailangan magpagaling upang magkaroon ng lakas na hanapin muli ang kapatid. Habang nagpapahinga si Rosita sa silid, nag-usap naman ang tatlo sa sala. Nagtatalo ang mga ito kung tutulungan ba ang babae o iiwas na lang sa gulo upang mamuhay ng payapa. Baka nakakalimutan nyo. Kakalaya lang natin, ha? Baka nga hindi tayo makulong eh. Mamamatay naman tayo. Lalo na't sabi nga ni Ambo na grupo sila ng armadong kalalakihan. At isa pa, maraming koneksyon sa gobyerno ang kapitan na sinasabi ng babae kanina. Ano laban natin dun? Mga bagong laya lang tayo. Oo nga, Kuya Sebio. Pero nakita mo yung kalagayan niya, di ba? Parang hindi na makatao yung ginawa dun. Naging kriminal man tayo, pero hindi naman tayo demonyo katulad nila. Malay natin, Kuya. Ito ang paraan ng may kapal para makabawi tayo sa mga kasalanan natin noon. Ikaw, Ambo, ano sa tingin mo? Total, tatlo tayo eh. Narinig mo na ang dalawang panig. Dahil ikaw ang nakahanap sa kanya, ano sa tingin mo dapat nating gawin? Nag-isip muna ng maigi ang lalaki. Tama naman si Sebio na pwede silang mamuhay ng payapa at hayaan na lamang ang babae. Natulungan na nila ito. Hindi nila laban ang problema ng dalaga. Ngunit sa kabilang dako, alam ni Ambo na walang laban si Rosita sa grupo. Kung sasama ang tatlo, hindi man nila maililigtas ang lahat. Kahit papano, may pag-asa itong mailigtas kahit man lang ang kapatid ng dalaga. Pag-isipan na lang natin bukas. Hindi tayo pwedeng magpasya ng basta-basta, lalo na't nakasalalay ang kalayaan at buhay natin. Tama ka dyan. O siya, matulog na muna tayo. Lumabas si Ambo ng tahanan at nagpahangin. Kailangan itong mag-isip ng husto. Dahil kung ano man ang piliin, siguradong mababago nito ang buhay nilang lahat. Naisip ni Ambo na wag nang makialam pa sa gulo ng iba.
Sapat na siguro ang ilang taong pagkakakulong bilang kaparusahan sa mga kasalanan at nais na rin nilang magbagong buhay. Umuwi si Ambo matapos makapagnilay-nilay. Bagamat nag-aalangan, mas nanaig pa rin ang desisyon na umiwas sa gulo. Nang gabing yun, nanaginip ng kakaiba si Ambo. Tila nasa malagim na kapaligiran, napapalibutan na mga bangkay. Umiiyak na bata at sumisigaw na kababaihan. Walang humpay sa paghingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig ng pagmamakaawa. Siya lamang ang nakakarinig. Sinubukang takpan ng mga tenga ngunit kahit anong diin, tumatagos pa rin ang paghingi nila ng tulong. Gusto lang naming magsimula ng bagong buhay. Oo, nagkamali kami noon. Pero bakit ganito ang ginagawa nyo ngayon? Bagamat maraming ingay, isang boses ang pumaibabaw sa lahat. Lahat ng kasalanan may kabayaran. Lahat ng kabutihan ay may gantimpala. Ang medalyon ng hangin para sa pinakamabilis. Ang mutya ng bato sa pinakamalakas. At ang panghuli, ang halamang baston. Tanggapin niyo ang kapangyarihan ng mutya. Ang mga kapangyarihang ito'y hindi regalo lamang, kundi isang panawagan. Kinabukasan, nagising na lamang ito sa pagtilaok ng manok. Bagamat nagtataka, inisip na lamang na panaginip lang ang lahat. Kaso nga lang pagtayo ni Ambo, nagulat ito nang may malaglag sa kama. Isang kwintas, itimang tali at merong nakalagay sa gitna. Nanlaki mga mata, dali-daling pinuntahan sila Sebio at Pilo. Nagtagpo ang tatlo sa sala, pare-parehong nagtataka bit-bit na magamit. Sinasabi niyo ba na pare-pareho tayo ng panaginip? Parang gano'n na nga kuya. Magkakatugma mga kwento natin at tignan mo. Bit-bit natin mismo magamit. Hindi umimik si Ambo. Gusto man itong mamuhay ng payapa, tila mas kailangan sila ng mga tao. Ito na siguro ang senyales na gamitin natin ang ating kakayahan, hindi para gumawa ng mga krimen, kundi gamitin para sa kabutihan. Kung totoo nga ang sinabi ng diwata sa panaginip natin, bawat gamit ay may kapangyarihan. Tama ka kuya. Mutya ng bato para sa pinakamalakas. At ito naman ang para sa hangin. Nandito din ang halamang baston. Pero hindi sinabi kung ano talaga ang kapangyarihan, hindi ba? O kung paano natin ito mabubuksan. Sa tingin ko malalaman natin to ng kusa. Hindi naman siguro tayo papabayaan ng diwata sa panaginip natin. Lalo na't siya nagbigay ng mga ito, hindi ba? Nang matapos ang pag-uusap, doon na naging buo ang kanilang desisyon. Hindi natin sasayangin ang pinagkaloob ng kalikasan. Puntahan natin si Rosita para sabihin sa kanya ang balita. Pagdating nila sa silid, nagtaka ang mga ito kung bakit hindi binubuksan ng babae ang pinto kahit ilang beses silang kumakatok. Nang buksan ang kwarto, nakita nilang wala na pala ang babae. Hinanap nila sa labas si Rosita. Nag-alala kung napano na ito. Habang naglalakad, napahinto kagad si Ambo. Pinakiramdaman ang paligid at nang tumahimik, pamilyar ang boses na naririnig na nanghihingi ng tulong. Si Rosita, wika ni Ambo. Kagad nilang naintindihan at sinundan. Dahan-dahan silang naglakad papalapit sa pinagmula ng ingay. Siniguradong walang kalaban na maaaring makakita o atakihin sila patalikod. Malaking tulong talaga ang kakayahan ni Ambo na pakiramdaman ng dilubyo. Nang dahil doon, kagad nilang natunton ang lungga ng armadong grupo. Umakyat ang tatlo sa pinakamataas na puno. Siniguradong tahimik ang kada yapak.
Mabuti na lang din at maingay ang armadong grupo. Tila mga nakainom at wala sa tamang pag-iisip. Kitang-kita ni Ambo na hawak sila ni Rosita. Wari nito, sinubukang iligtas ang kapatid. Mag-isa ngunit kagad nahuli. Nakita din ito kung paanong itulak at hilahin na parang hayop ang dalaga habang pinagtatawanan ng grupo. Nakatikim ng ilang suntok at paso mula sa sigarilyo si Rosita, ngunit nanatili siyang matatag. Walang ibang sinabi kung hindi palayain ang bunsong kapatid. Sabay-sabay nagtawanan ang mga kalalakihan dahil dito. Sinubukang halikan ng isa si Rosita, ngunit pumalag ito at dinuraan ng lalaki. Nakatanggap ng napakalakas sa sampalang dalaga na siyang dahilan ng pagkatumba nito. Kagad nagpantig ang tenga ni Ambo nang marinig na hahalayin nito ng grupo at isusunod ang kapatid. Biglang humangin ng napakalakas ang paligid. Tila mababali na nito ang mga puno ng nara. Nagsiliparan din ang kagamitan ng grupo, kaya kahit papano nahimasmasan sila ng kalasingan. Nabulabog ang kampo nang biglang may kumalampag na napakalakas. Tingnan nyo nga kung ano yun. Wika ng isa sa mga armadong lalaki. Nakatutok lamang ang baril nito kay Rosita. Kung sakaling manlaban, hindi ito mag-aalangan na paputokan ng dalaga. Kahit na binabantaan na ang buhay, tanging kaligtasan lamang ng kapatid ang nasa isip. Pagbalik ng ilan, nagpasya ang grupo na bumalik sa kanilang lungga. Dala-dala ang babae. Sumakay ang mga ito sa kani-kanilang truck at naglakbay. Sinundan naman sila ng 3 ngunit sa kasamaang palad. Iniwan nila ang mga sasakyan sa labas kaya't hindi nakapasok sa loob ng kampo. Nang makasiguradong wala ng kalaban sa labas, umahon na ang 3 sa pinagtataguan. Pinakiramdaman ni Ambo ng mabuti ang paligid. Napansin na tila umiinit ang medalyong hawak. Nakita niya na napapalibutan ng makakapal na rehas ang lugar. Kahit manipis na tao ay hindi makakalusot dito. Gamit-gamit ang medalyon ng hangin, lumusot si Ambo at bahagyang binuksan ng pintuan. Mabuti na lang at walang nagbabantay sa pasukan. Wari nila, nagkakasiyahan ang grupo at walang gustong maiwan. Nagpatuloy sa pagmamasid habang nagtatago. Ngunit kahit anong ingat nila, meron pa ring nakakita sa 3. Napakalakas ng serena ng kampo. Dali-dali silang pinaulanan ng bala ngunit gamit ang baston. Tila nasasalag ng mga dahon ang bala ng baril. Kalaunan, napalibutan ng mga halaman ng bawat sandata. Pinigilan din ito ang mga kalaban sa pagkilos. Bagamat nahuli ang lahat, meron pang iilan na nakalis. Gamit ang kanilang kutsilyo, tinadtad ng ilan sa armadong grupo ang mga halaman at ugat. Akala nila tatakas ang grupo, ngunit bigla silang inararo ng mga sasakyan. Kagad humarang sa Sebio gamit ang mutya ng bato. Pinigilan nito ang truck gamit ang mga kamay. Dito na tuluyang kinalabutan ang armadong grupo. Naiwan muna si Pilo at sinigurado na walang makakatakas sa mga ito. Ibinalot ang bawat isa sa mga ugat at halaman na siguradong walang bitbit na kahit anong sandata. Habang si Sebio at Ambo nagpatuloy para hanapin si Rosita at ang mga biktima ng sindikato. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ng 2 ang kulungan ng mga biktima. Gamit ang medalyon ng hangin, lumusot sa loob ng kulungan si Ambo. Pinalaya ang mga babae. Sebio, wala dito si Rosita. Samahan mo muna ang mga babae hanggang makalaya sila. Dito muna ako. Hahanapin ko muna si Rosita. Tumango si Sebio at sa pangunguna nito, lumabas ang grupo ng kababaihan. Nagulat si Ambo. May humila sa damit, isang batang babae. Bakit hindi ka sumama?
Sige na, sumunod ka na habang ligtas pa. Si Ate Rosita. Dito napagtanto ni Ambo. Ito ang tinutukoy na kapatid ni Rosita. Napagpasya na lang ng binata na isama ito sa paghahanap sa kanyang ate, lalo na't mukhang nakalayo-layo na rin ang grupo ni Sebio. Sa labas, inutusan ni Sebio na pumunta ang grupo sa taong bayan upang makahingi ng tulong. Nagtaka ang mga ito kung bakit hindi kagad sa otoridad sila lumapit. Ngunit ayon dito, may kapit sa gobyerno ang pinuno ng sindikatong kumuha sa kanila. At kung dederecho lamang, malaki ang posibilidad na hindi sila tulungan at maaaring tuluyan silang patahimikin. Dahil sa payo ni Sebio, nagtungo ang kababaihan sa taong bayan at doon nangingi ng tulong. Dahil sa dami ng nakakalam, may hirapan na ang kanilang gobyernong patahimikin ng mga biktima. Bumalik si Sebio sa loob ng kampo upang tulungan ang dalawa. Laking gulat nito nang makitang sugatan si Pilo. Ano nangyari sa'yo? Asan sila? Dumating ang kapitan. Kahit mag-isa siya, mag-iingat ka. Pinaulanan sila ng bala ng grupo, pero hindi tinatablan si Sebio. Napahinto nang may dumating na lalaki. Bawat yabag ng paa, naririnig ng lahat. Si Kapitan Luciano, bagamat matanda na, malaki ang pangangatawan nito. Kung ibabatay lamang sa itsura, mapagkakamala na nasa edad 30. Maganda ang hubog ng katawan. Sa isang kamay ay bitbit niya si Rosita, puno ng pasa at dugo. Ngunit lumalaban pa rin. Dahil sa nakita, bahagyang humina ang loob ni Sebio, dahilan kung bakit ito tinamaan ng bala. Dala ng komosyon, nagpunta kagad si Ambo, dala-dala ang bata. Nang makita ang pangyayari, itinago niya muna ang kapatid ni Rosita upang manatiling ligtas. Sa sobrang lakas ng hanging ginawa ni Ambo, hindi napigilan ng iba na matumba. Habang nagkakagulo, pasimple namang lumapit si Ambo kay Rosita. Malapit na sana itong makuha ang dalaga, ngunit matalas din ang pakiramdam ni Kapitan Luciano. Kagad nakatanggap ng napakalakas sa suntok ang binata. Sa sobrang lakas, ilang metrong napaatras si Ambo. Dahil din dito, natigil ang malalakas na hanging gumugulo sa armadong grupo. Nagtulong-tulong ang mga armadong lalaki upang kalabanin sila Sebio at Pilo. Habang si Kapitan Luciano naman, pinuruhan si Ambo. Hindi makapaniwala ang binata kung bakit gano'n na lamang ang lakas ng kapitan. Habang sumusuntok ito, doon niya nakita na mayroong suot na kwenta si Luciano. Biglang natigil ang pananakit ng hilahin ni Rosita ang buhok ni Luciano. May lubid itong dala na siyang itinali sa leg ng kapitan at hinila ng maigpit. Doon nagkaroon ng pagkakataon si Ambo na makatayo at makabuelo. Ngunit kahit dalawa silang magtulong, hindi nila kaya si Luciano. Patuloy pa rin sa pagsangga si Sebio sa mga bala, habang si Pilo naman, ginagawa ang makakaya upang makatulong. Habang tumatagal ang laban, unti-unti na ring napapagod ang bisa ni Sebio at nang muling makita, doon may nagbago kay Pilo. Biglang umilaw ang mga mata nito na kulay berde. Napasigaw ng napakalakas dahil sa galit. Iniampas ang baston sa lupa. Isang napakalaking puno ang tumubo sa ilalim. Nasa tuktok ang dalawa hanggang sa tuluyang huminto ang paglaki nito. Nagulat si Sebio sa nakita. Ipinagsama ng dalawa ang baston at mutya ng bato. Bagamat hindi sigurado kung ano ang ginagawa, wari ng dalawa na kung pagsasamahin ang abilidad ng baston at tibay ng bato. Wala nang ligtas pa ang grupo ng kawatan. Sinubukang paulanan muli ng bala ang dalawa, ngunit tumatalbog lamang ang mga bala sa puno. Nang mapagtanto na wala nang talabang sandata ng grupo,
Gumalaw ang mga sangay sa puno. Hinila ang mga armas. Sumuko na lamang ang dating armadong grupo, lalo na't alam nila na wala itong laban. Sa tuktok, muling may bumunga. Tila isa sa mga halamang gamot na ginagamit ni Pilo noon. Doon niya napagtanto na bukod sa kayang manipulahin ng halaman, may abilidad na maggamot ang baston. Gamit ang kapangyarihan, nagpadala ng tulong si Sebio at Pilo kay Ambo. Bugbog na ang dalawa sa ilalim ng kapitan bago pa tuluyang mapuruhan gamit ang natitirang lakas. Tila dinala ng hangin si Rosita papaalis sa gulo. Isinama sa kapatid nitong nasa ligtas na lugar. Naiwan si Ambo kalaban ng kapitan. At ngayon ka pa talaga magpapakamartir. Malaking abala ang ginawa niyo sa akin. Alam niyo ba kung gaano kalaking pera ang nawala dahil sa inyo? Hindi sumagot si Ambo. Hinayaan na lamang niyang bumuelo ito na tila ikakatapos ng buhay ni Ambo. Pipikit na sana ang binata upang harapin ang kamatayan. Biglang may ilaw na pumunta sa kanya. Kulay berde at puti. Tumama ang mga ilaw kay Ambo. Dahil dito, nagkaroon ng bagong kakayahan ng binata. Agad niyang itinulak ang kapitan at halos napabalentong ito sa lakas. Kahit si Ambo ay nagulat sa nangyari. Muling inatake ni Kapitan Shano si Ambo, ngunit mabilis ang binata. Ilang minutong nagabulan ang dalawa at kalaunan natamaan din. Kaagad namang naghilom ang mga sugat na natamo ni Ambo. Sa tulong ng halaman ay nagpatuloy muli ang labanan. Makalipas pa ang ilang sandali, napagtanto ng Kapitan Luciano na wala na itong laban sa bagong kapangyarihan ni Ambo. Kaagad napatingin kila Rosita at kapatid nito at dali-daling pinuntahan. Nakita ni Ambo ang balak ng kapitan, kaya inunahan niya ito. Ngunit sa halip na mahila si Rosita, si Ambo ang nakuha ni Luciano. Kaagad binalibag ng kapitan ng binata ng napakalakas na kahit may kapangyarihan ito, damang-dama ang sakit. Nang mapagtanto ni Ambo na balak palang patayin ni Kapitan si Rosita, tila nag-alab ang damdamin nito. Umilaw ang mga mata na kulay asul. Unti-unting dumilim ang paligid. Halos mayanig na ang lahat sa lakas ng hangin at sa bawat yabag ng paa ni Ambo, tila lumilindol. Habang naglalakad papalapit sa kapitan, doon unang beses nakita ng mga tao ang takot sa mga mata. Tila ramdam nito ang katapusan. Nang mahawakan ni Ambo ang lider, walang humpay niya itong pinagsususuntok hanggang sa mabali na rin ang buto nito. Kalaunan nakuha din ang kwintas si Luciano. Kaagad dinurog ni Ambo sa kamay upang masigurado na hindi na ito magagamit pa. Buhay man, halos hindi na makatayo si Luciano. Tuluyan ng sumuko ang grupo kasama ang kapitan. Dumating ang taong bayan kasama ng mga kababaihang pinalaya, kasama ang mga korap na opisyal. Isiniwalat nila ang kahayupang ginawa ng grupo. Nagkaroon ng hustisya ang bawat biktima. Lubos na nagpapasalamat ang taong bayan lalo na ang mga nabiktima. Dahil sa wakas, wala na ang naghahasik ng lagim sa kanilang bayan. Matapos ang insidente, muling niyakap ng baryo ang tatlo. Sa halip na ituring silang kriminal, ginawang tagapagbantay ng kagubatan, tagapagturo ng kabutihan. Hindi pinanghawakan ng mga kapangyarihang pinagkaloob sa kanila. Sa halip ay binalik sa kalikasan upang sa susunod na panahon ng kagipitan, maaari nilang makuha muli. Ang mensahe ng mga bida sa kwento, ang pinakamadilim na nakaraan, paminsan ito ang magbubukas ng liwanag ng kinabukasan. Lalo na kung ang tangang ibinigay sa iyo, hindi galing sa lakas o para sa kapangyarihan, kundi para sa puso na handang magbago, handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan.
Ito ay tungkol sa sumpa ng mambabarang na dinala sa hukay. Simula na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arnold. Taong 1996, Agusan del Sur. Hindi lubos akalain ni Arnold ang sasapitin ng asawang si Sonia, ang kaakibat na parusa sa ginawa maraming taon na ang nakalipas. Isang mambabarang ang dating nakalaban, sa sobrang puot ay hindi binuhay. Pinutulan ng dila ng matandang mambabarang, pinaanod sa ilog ang bangkay. Binata pa lamang siya nang mangyari ito, at bago ang pamamaslang, sinumpa ng mambabarang na magdurusa ang pamilya niya pagdating ng araw. Matagal din siyang nakapag-asawa kung kaya't nakalimutan ang tungkol dito. Pero ngayon na unti-unting nararamdaman ni Sonia ang kakaibang bigat sa katawan, hindi maiwasang mapaisip ni Arnold. Hindi ko na alam kung tama pa ba tong nararamdaman ko, Arnold. Hindi naman ako chikadora pero ang kati ng dila ko minsan. Kakaiba yung kati kasi parang mapuputol. Kailangan ko siguro magtanong kay Papang Brando. Baka alam niya kung anong gamot eh. Kapag ganito na ang reklamo ng asawa, babalik sa isip ni Arnold ang sumpa ng mambabarang. Hindi pa ito binanggit kay Sonia. Lihim na lamang siyang napapadasal na sana wala itong kinalaman. Kaso nga lang naroon pa rin ang pangamba. Baka naman kasi kumain ka ng kung ano-ano, kaya kumakati ang dila mo. Maraming pagkain na ganyan, meron ding prutas. Ikaw naman kasi, kapag merong nagyaya sa'yo ng salo-salo, pumupunta ka kagad. Baka isa rin sa udyat na huwag kang patay gutom. Tugon ni Arnold, dahilan para masabunutan ng asawa. Sira ulong to. Ako pa talaga yung patay gutom. Nag-aya mga kaibigan at kaanak ko. Alam nga namang hindian ko. Alam mong magagalit ang mga yun kapag wala ako eh. Isang salita mo pa talaga, tatamaan ka sa akin. Eto naman hindi mabiro oh. Una, pupuntahan ko si Papang Brando. Hindi ko lang din alam kung nasa bahay ba siya ng ganitong oras. Alam mo naman na lasenggo yun eh. Kung makalis ng tahanan at makahanap ng inumin, kinabukasan na umuwi. Ewan ko nga dyan sa lolo mo. 80 taong gulang na, pero batak pa rin sa inuman. Pinaglihi yata yan sa lambanog nung pinagbubuntis eh. Kulang na lang doon sa taas ng nyug mamalagi para direkta sa bibig ang katas. Wala na rin kasi siyang ibang pagkakabalahan, kaya ang luho sa pag-inom ang inaatupag. Isa pa, mahabang panahon ang ginugol ni Papang sa tungkulin bilang manggagamot. Nagsimula siya 15 anyos hanggang tumanda. Hindi naranasan ng buhay binata. Huwag mo nalang punahin eh. Nakakabahala na kasi Arnold. Siyempre kaanak mo yan. Kapatid ng yumao mong lolo. Ano man ang masabi ng mga tao sa kanya, madadawit ka talaga lalo pa ikaw na lang ang nag-iisang pamilya sa angkan nyo. Kahapon lang, nakausap ko si Aling Marites eh. Nagreklamo kasi yung binigay na gamot ni Papang hindi tugma sa sakit ng bata. Ayun, lumala daw yung kalagayan. Mabuti na itakbo kagad sa bayan. Tungkol dyan kasalanan din nila. Yang Aling Marites mapilit din eh. Alam ng lasing tapos magpapasuri. Ang resulta hindi tugma. Ang naibibigay na gamot ni Papang. Tapos siya pa ang maninisi. Makita ko lang ang bungal na matandang yan. Talagang makakatikim sa akin yan ng sermon. O tama na nga yan, ang dami mong sinasabi. Puntahan mo na si Papang Brando bago pa makaalis. Hindi na kita masasamahan ha. Ang layo kasi tapos medyo masakit pa yung balakang ko. Ayusin mo yung pagsabi. Kapag ang dala mong gamot, mali tapos lumala yung kalagayan ko, makikita mo talaga. Tumango si Arnold. Kamot ulong nagtungo sa kusina para dalhin ang ulam ng matandang manggagamot. Saktong pritong isda ang niluto ni Sonia na paborito din ito. Pagdating sa kubo ni Papang Brando,
Laking gulat ni Arnold dahil may kinakausap itong lalaki. Siguradong unang beses pa lang nakita, pero masyadong pamilyar sa kanya ang tindig nito, lalo na ang mga mata. Nang lumingon, napatitig siya. Kagad ding naudlot nang mapansin na manggagamot ang pagdating niya. Mabuti naman nandito ka, Arnold. Eto nga pala si Jay, isa sa mga natulungan nung panahon na nanggagamot sa malayong isla. May hinahanap siya wala naman na si Bernie. Iho, eto pala si Arnold, apo ni Bernie. Nasawi ang matandang yon na mag-edad 50 taon. Dekada na rin ang nakalipas. Maupo muna kayo riyan, kukuha lang ako ng may inom natin. Pumasok ito ng tahanan upang maganda ng makakain sa bisita. Si Arnold naman ay sinulyapan ng binatang karap. Kung tatansyahin ng edad, nasa 20 taong gulang pa lamang. Napapaisip siya kung ilang taon ito nung tinulungan ng yumaong lolo. Gayunpaman, iwinaksi muna sa isipan para tulungan si Papang sa paghahanda ng merienda. Nang magkaharap na sa mesa, ang matanda mismo ang nagsimula ng usapan dahil mahilig itong balikan ng nakaraan, lalo na kung merong kinalaman sa panggagamot. Kahit ang mga kaganapan na napakatagal na ang nakalipas ay binabanggit pa rin. Panay ngiti, panay tango ang binatang si Jay. Nakikisakay lamang siya sa mga kwento ng matanda. Nang marindi si Arnold dahil ilang beses nang narinig, pinutol na ang usapan. Mamaya na kayo magkwentuhan, Papang. Ako na muna ang kausapin nyo, may ikukonsulta ako Si Sonia may iniinda na naman. Ano bang igagamot kapag nangangati ang dila? Putulin mo. Yang kasing asawa mo napaka daldal Nakikita ko yan nasa kapitbahay lang ang pagmumuka. Ang lakas pa kong tumawa kapag merong chismis. May bagong hasang gunting doon. O sige na, yun ang gamitin mo. Kamot ulong napaiwas ng tingin si Arnold. Kalaunan ay bumaling uli. Papang naman seryoso yung tao, gaganyanin nyo. Paano kung ikaw yung sagutin ng ganyan? Papayag ka po ba? Ano nga po kasi? Alam mo ang patakaran ko, Arnold. Kung sino ang may karamdaman, dapat siyang pumupunta rito para masuri ko na mabuti at makita mata sa mata ang kalagayan. Anong masusuri ko sa salita mo? Papuntahin mo rito si Sonia. Ayaw pumunta dito kasi ang layo daw tapos sumasakit ang balakang. Sabihin nyo na lang kasi para magamot ko yung pangati ng dila ng asawa ko. Ako na pong bahala. Manang-mana ka sa tatay mo. Masyadong makulit. Papuntahin mo kamo dito si Sonia para masuri ko ang kalagayan. Hindi pwedeng kwento mo lang. Wala akong may bibigay na gamot dahil walang aktwal na pagsusuri. Kung mapilit ka talaga, may langis doon sa altar. Kunin mo yung nasa maliit na lagayan. Ipahid ng 1 beses sa dulo ng dila tuwing umaga't gabi. Pakisabihan din yung asawa mong tamad na matuto siya maglakad papunta rito. Gusto ko siyang makita. Ilang taon ko nang hindi nakikita ang babaeng yon. Kung hindi ka pa nga pumunta dito, iisipin ko na sumakabilang buhay na yun Oo na, Papang. Sige na ang dami pang sinasabi. Huling wika ni Arnold. Napabuntong hininga na lamang sa mga sinabi tungkol sa asawa. Pagpasok ng tahanan, hindi kaagad nakakuha ng langis sa sobrang daming nakalagay. Pagsilip sa bintana para sana itanong kung alin doon. Hindi na lamang itinuloy dahil masayang nakikipag-usap si Papang Brando sa binatang si Jay. Siya na lamang ang nanghula sa dami ng mga bote. Matapos makakuha ng isa, isinilid sa bulsa at saka nagmamadaling umalis. Pagdating ng tahanan, pinahiran kagad ng langis ang dulo ng dila ni Sonia. Napangiwi naman ito dahil sa pangit ng lasa. Gayunpaman, dahil inisip na mapapagaling ang pangati, tiniis niya ito kahit nasusuka sa amoy. Lumipas sa mga araw na ubos sa pagpahid ng dila ang langis. Hindi nagtagal, unti-unting bumuti ang kalagayan
naging kampante ang mag-asawa sa sitwasyon. Si Arnold sa kabilang banda, sumama kay Jay upang makipagsapalaran sa pinasukan nitong nyogan. Tiwala siya rito dahil ganon din si Papang Brando. Maayos naman itong kausap at madaling kasundo. Masyadong mabait na hindi marunong humindi. Panay lang sa pagtango o pagsagot ng oo. Malawak ang nyogan. Aniya malaki ang sasahurin. Ang tanging gagawin lang ay kukuhain ang buko na siyang aangkatin ng mga negosyante. Ang iba naman, kukudkurin para gawing kata sa ilalakong kakanin ng mga katiwala. Kagaya ng napag-usapan, binigyan ng paunang bayad si Arnold bilang bagong trabahador. Sinimulan din kagad ang pagtatrabaho. Ang ipinagtataka ni Arnold, kakaiba ang mga taong nakakasama. Hindi nakakausap dahil panay iwas. Si Jay lamang ang bukod tanging nakakasalamuha. Pinagmasdang maigi ang bawat isa. Malalaki ang katawan, matatangkad. Ordinaryong tao kung titignan, pero may kakaiba sa kanila na nakakapanghinala. Hindi lumalapit sa kanya ang mga ito na para bang meron siyang nakakahawang sakit. Nang mapansin ito ni Jay, kinausap siya upang mabigyan ng ideya. Ganyan lang talaga sila. Hindi mo makakausap. Hindi mo makakasalamuha. Magmula sila sa malayong lugar eh. Ilang buwan pa lang din magmula na magtrabaho dito sa Nyogan. Ako nga, hindi ko nakakausap ang mga yan kahit isang beses eh. Hindi na lang din ako nagpumilit, baka masampulan ako. Mukhang malalakas pa naman. Ganun ba kung sabagay? Kahit ako nung unang salta ko dun sa lugar na tinitira namin ngayon, ganyan din eh. Balang araw, makakasabay din natin sila sa kaganapan ng paligid. Sana bukas o sa makalawa, makasundo natin sila. Ang hirap magtrabaho tapos yung mga kasama natin hindi nakakausap. Oo nga, kahit nga si Bossing hindi makausap ng matino ang mga yan eh. Hindi pala sagot. Tatango lang kahit hindi naintindihan ng inutos. Naku, malaking problema ang ganyan. Siguro, subukan kong lapitan. Yan ang wag mong gagawin. Sinubukan ko na yan pero ang sama ng tingin sa akin. Para kang papatayin talaga eh. Hayaan mo na lang dahil darating ang araw, sila mismo ang kusang lalapit sa atin. Napatingin si Arnold. Hindi maintindihan ang tono ng pananalita ni Jay. Mababakas dito ang pagiging kabado. Nangungumbinsi na wag lapitan ang mga kasamahan. Gayunpaman tinanggal ito sa isipan, nagpatuloy sa pagtatrabaho. Si Arnold ang nautusang magbilang ng mga nyog. Inilista ang bawat bilang para hindi makalimot. Sa kalagitnaan, napansin na karamihan sa mga binagsak na mga kasama ay merong uok. Kulay puting matabang uod na nagmumula sa nyog. Kamot ulong inhiwalay, binilang niya rin ang mga ito. Pagkatapos ay pumasok sa opisina ng amo para ipakita ang nakalista. Bukod sa mga kasamahan, isa ang kanilang amo sa hindi maintindihan. Kakaiba ang kilos nito na kung kakausapin hindi titingin. Malikot ang mga mata. Hindi naman sa nahihiya. Sadyang wala sa ugaling tignan mata sa mata ang karap. May amoy din ito na malayong malayo kumpara sa tao. Kapag pinapawisan na ang amo, hindi nila matukoy ang aroma. Ang opisina ay walang kalaman-laman, maliban na lamang sa nakatambak na listahang papel. May amoy din ng lambanog. Umayo si Arnold nang pumasok na ang amo. Nakayuko itong naglakad diretso sa upuan. Boss, ito na po yung listahan sa binilang kong nyog. Karamihan po kinain ng uok eh. Pinaghiwalay ko na rin ho para pagdating na mag-aangkat, hindi na magsasayang ng oras sa pagpili ng matinong bunga. Naghintay ng sagot. Nailang na lamang siya dahil hindi sumagot ang amo. Sinubukan magsalita muli pero tahimik ito.
Dahan-dahan na lang siyang lumabas ng opisina. Nagtaka dahil paglingon sa may bintana, nahuling nakatingin sa kanya pero kagad umiwas. Ano ba tong lugar na to? Parang hindi tao ang mga kasama. Hindi na makausap ang mga kasamahan. Pati ba naman ang amo? Wala yatang matino sa lugar na to eh. Wika ni Arnold sa sarili. Kamot ulong bumalik sa pagtatrabaho. Sa puntong ito, inabala ang sarili sa pagbibiyak ng mga nyog na gagawing kopra. Dalawa sila ni Jay sa pagtatrabaho, kung kaya't naaaliw dahil may halong kwentuhan. Kaso nga lang sa inabahaba ng pag-uusap, sumagi sa isip ni Arnold ang isang bagay. Ang pagiging pamilyar ng mga mata ng binata. Napatigil siya. Panay ang pagtitig hanggang sa nakuha ang atensyon nito. May problema ka ba sa mukha ko? Kung makatitig ka, kala mo kung ano ah. Dito rin niya napansin na masyadong kasywal ang pakikitungo ng binata sa kanya ni hindi gumagamit ng po at opo bilang paggalang dahil kung tutuusin ay mas matanda siya rito. Gayunpaman, hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy sa sadya. Yung mga mata mo kasi, masyadong pamilyar sa akin. Nakalimutan ko lang kung saan eh. Ikaw ba'y may pamilya pa? Wala na. Sa katunayan, wala akong nakagis ng pamilya. Ang lola ko kasi, pinatay ng walang yang tao. Ngayon nga, hinahanap ko siya eh. Gusto ko ipagiganti si lola. Ganun ba? Pasensya ka na kung naitanong ko pa. Bakit naman pinatay ang lola mo? Hindi naman papatay ang isang tao kung walang ginawang masama, hindi ba? At saka, duda ako kung merong ginawa ang lola mo. Kung ikaw lang ang pagbabatayan, parang mabuting tao ka naman. Walang magagawa ang pagiging mabuting tao kapag napagkamalang kang masama. Si lola, tahimik lang siya naninirahan bilang ordinaryong tao, pero biglang may dumating para patayin siya eh. Kung alam ko lang na sa gabing yon, mamamatay na siya. Sana hindi ako umalis. Nakatulong pa sana ako kung sakali. Ilang taon ka ba nung napaslang ang lola mo? 7 taong gulang. Pero kahit papano, may natutunan ako para lumaban. Swerte lang talaga ang taong yon kasi nakaalis ako eh. Kung nagkataon, siya ang mapapatay sa amin. Hindi ako makakapayag na hindi makaganti, ano? Natahimik si Arnold. Tumango na lamang sa mga sinabi nito. Nagpatuloy ang pagtatrabaho. Pagkatapos ng pagbiyak, isa-isang hinakot ang mga pinagsidlan at saka nagtungo sa bodega. Sa kabilang banda, naghahakot din ang iba pang kasama. Nagtaka muli si Arnold dahil kung magbuhat ang mga ito ay parang kay dali. Dalawang sako pa ang pasimpleng binibitbit. Isa-isa niya itong pinagmasdan at lalo siyang nagtaka dahil umayos ang mga ito nang makita siyang nakatingin. Kung kanina walang kahirap-hirap, ngayon 2 tao na sa isang sako. Kamot-ulong natatawa si Arnold. Siguro may sapak talaga sa ulo tong mga to eh. Ano naman kung nakatingin ako? Kung kaya nilang magbuhat ng maraming sako, pakialam ko. Kung magtago naman ng kakayahan parang, ay nako. Jay, ano pala yung susunod na gagawin? Nabaling ang atensyon ni Arnold sa paglabas ng binata mula sa opisina ng amo. Ang sabi ni boss, pwede muna tayo magbakasyon ng ilang araw. Marami pang nasa bodega at wala pang mag-aangkat. Hindi kasi pwedeng ani ng ani tapos natatamba ka mga produkto. Ito pala yung sahod. Gulat na napatingin si Arnold sa inabot na sobre. Kakatanggap lang ng paunang bayad kaninang umaga. Pero meron na naman. Sahod na naman. Ganito ba talaga dito? Nagbayad na yan ah. Ay, di ko nabanggit, oo. Ganito talaga ang patakaran ni bossing. Tumitingin si boss sa sipag ng tao.
Wala kang tigil sa pagtatrabaho magmula kaninang umaga, kaya nagdagdag ng sahod yan. Tanggapin mo na. Nga pala bago ka umuwi, mag-inuman tayo. Natawa si Arnold nang mag-aya ito. Pumwesto kagad sa mesa habang naghahanda ng maiinom si Jay. Ito rin mismo ang nagtimpla ng lambanog. May hinalo para lalong umasim at magkakulay. Siya ang unang tinagayan na kagad namang nilagok. Humaba ang usapan. Nagkatuwaan habang pinulutan ang buko. Namangha din si Arnold ng prituin ng binata ang uok para isama sa pulutan. Ito ang unang beses na nakatikim. Ang buong akala'y walang pakinabang ang ganitong peste. Masarap ang pagkakaluto, kaya naman ginanahan sa pagkain. Naubos ang isang plato. Sakto ring tinamaan ng pagkalasing. Makaraan ng ilang sandali nagpaalam si Arnold na uuwi. 10 oras nang makarating. Naabutan ng asawa na hindi na halos makahinga sa nararamdamang pangangati. Nagdurugo na ang bibig sa walang tigil na pagkamot. Gumagamit na ito ng kung ano-ano para mawala ang pangangati. Kaso nga lang lalong lumalala. Dali-daling pinahida ng langis. Sa kabutiang palad na wala makalipas ang ilang sandali. Bakit mo ba kasi tinago yan? Tignan mo tuloy yung nangyari sa akin. Inutusan nga kita bago ka umalis sa trabaho para kapag sinumpong ako, kaya kong mag-isa tapos tinago mo. Papatayin mo ba ako? Ang sakit oh! Natahimik din kagad matapos makagat ang dulo ng dila sa pagsasalita. Pasensya ka na. Ang linaw kasi ng pagkakasabi ko na doon ko sa damitan nilagay. Hindi kaya ta nakinig. Huwag ka na muna magsalita. Mamaya makagat mo na naman yung dila mo. Magpahinga ka muna. Inihain ni Arnold ang dalang pritong uok. Naganda na rin ang sausawan at kanin. Saktong hindi pa nakakapaghapunan ng asawa dahil sa kondisyon kanina. Nang kaya ng lumunok, nagsimulang kumain. Nung una ay ayaw pa nitong kainin dahil naninibago sa putahe. Pero nang matikman, hindi tumigil sa pagsubo hanggat may natitira sa plato. San mo naman nalaman ang ulam na yan? Ngayon ko lang narinig na pwede palang ulamin ng uod ng nyug. Akala ko, pangpeste lang yung insektong yan eh. Si Jay kasamaan ko sa trabaho, siya nagluto niyan. Pinalutan namin kanina. Nagtabi siya para baunin ko sa pag-uwi. Grabe ka naman kumain. Dinaig mo pa ako eh. Pagkatapos, pareho silang nagpahinga. Magkatabi sa pagtulog pero nagtataka si Arnold dahil panay pa rin sa pangate ang dila ng asawa. Paulit-ulit na pinahira ng langis pero hindi tumatalab. Lalong lumalala ang kalagayan. Naiiyak na si Sonia dahil parang may nabubuhay na uod sa loob na walang humpay sa paggalaw. Dumagdag pa dito ang kirot. Sinuri ni Arnold ang bibig ng asawa. Hindi makapaniwala sa nakikita. May maliit na uok sa mismong dila. Buhay na buhay. Dali-daling kumuha ng sipit at saka isa-isang inalis. Hindi mabilang sa sobrang dami. Sa sandaling natanggal ay kaagad namatay. Wala ni isang nakaimik sa nangyari. Parehong naguguluhan kung paanong nagkaroon ng uok sa dila ni Sonia. Kalaunan naglabas ng saloobin ng babae. Baka mangkukulam yan si Jay. Nagkukunwari lang na pagkain yung binigay pero may sumpa pala. Ako pa talaga ang pinakain mo ha. Tignan mo nangyari sa akin oh. Gusto mo ba ako mawala ng maaga? Walang tigil sa pagsasalita si Sonia. Paulit-ulit na hinahampas si Arnold. Hindi ito pumalag dahil walang katotohanan ang sinabi ng asawa. Dito na rin siya napaisip ng husto sa katauhan ni Jay. Ilang sandali pa dumating si Papang Brando. Habol hiningang pumasok sa tahanan. Halos matumba dahil sa pangatog ng tuhod.
Papang, anong ginagawa nyo rito? Dito pa talaga sa mahirap ang daanan ha. Mapano pa kayo eh? Ano po bang sadya nyo? Wika ni Arnold. Pinopo at saka pinainom ng tubig upang kumalma. Mahabang katahimikan ang pumagitna. Nang titigan ni Papang Brando si Sonia. Nailang ang babae dahil tagos sa kaluluwa ang pagtitig. Pero bago pa man makapagreklamo, nagsalita ang matanda. Patawarin niyo sana ako dahil hindi ko kagad napansin ang panlilinlang ng binatang yon. Pati ako nagulat kung paano ko nadala sa orasyon niya. Mabuti na lang napansin ko ng tumagal. Sonia, tatapatin kita. Ang pangatay ng dila mo, hindi ordinaryong karamdaman dahil yan sa pambabarang. Ikaw Arnold, may minsan ba may nakasalamuha ka mambabarang? Yung binata, kilala mo ba talaga? Duda kung ginamot siya ng Lola Berne mo. Posibleng paraan niya yon para makalapit sa atin. Ano po? Mambabarang? Si Sonia binarang? Tama ang narinig mo. Biktima ng pambabarang si Sonia. Pero hindi isinasagawa ang ritual ngayon. Matagal na panahon na itong inusal. Tinanong kita may nakasalamuha ka bang mambabarang noon? Ano ang ginawa mo para isumpa ang taong nakakasama mo? Sa puntong ito, malinaw na bumalik sa alaala ni Arnold ang nangyari. Pamamaslang sa mambabarang na humamak sa ama. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ito ang huling mambabarang na nakalaban ng yumaong Lolo Bernie bago pa ito namayapa. Biktima nito ang ama. Si Lolo Bernie ang kumalaban. Naareglo pero sa galit ni Arnold, palihim na pumuslit at pinatay ang mambabarang. Nakalapit dahil bitbit ang pangontra ng lolo. Nagbitaw ang mambabarang ng sumpa kung kaya't pinutulan ng dila bago tinuluyan. Ngayon, napagtanto ni Arnold ang nangyayari sa asawa. Meron po pero talaga bang nangyari na nga Papang? Paano po si Sonia? Muling natahimik si Papang Brando. Bumaling ang tingin kay Arnold. Hindi makapaniwalang pati ito ay tinamaan na ng barang. Sinuri ang binata. Nasa katawan na nito ang sumpa. Makaraan ang ilang sandali. Nagsimulang mangate ang dila. May lumabas na uok. Matapos ang ilang ulit ng pagkalmot. Dali-daling binigyan ng unang lunas upang matigil ang paglabas ng insekto. Pagkatapos ay nagsagawa ng ritual para kontrahin ang barang. Sa unang bahagi masasabi ni Papang Brando na matiwasay ang daloy. Subalit sa kalagitnaan, nagtataka ng may puwersang pumasok sa ritual. Nasira ang buong proseso. May sumasamang orasyon na mula sa kabilang panig. Hindi magawang pigilan dahil sa sobrang lakas. Diyos ko naman, kung kailan ako tumatanda, saka makakatagpo ng kalabang napakalakas. Mariosep, ayaw talaga magpaawat. Bumabakat ang mga ugat ni Papang Brando. Ginagawa ang lahat para pigilan ang kalaban kaso nga lang kinulang sa lakas. Umabot sa punto na tumilapon sa kanalalagyan. Sa kabilang banda, pareho ang kalagayan ni Arnold at ng asawang si Sonia. Labis ang pangate ng dila. Tagaktak na rin ang maliliit na uok. Hindi na kaya pang sikmurain dahil sa tindi ng amoy. Sa pagsusuri ni Papang Brando sa nanghimasok na puwersa, hindi ito mula sa isang tao, kundi may halong lakas ng engkanto. Dito napagtanto na ang kalaban ay sanib puwersa ng mambabarang at elemento. Gayunpaman, hindi nagpatalo ang matanda. Kahit nangangatog na ang buong katawan, minabuting tapatan ang kabilang panig. Bumato ng orasyon at dasal. Inusalang lahat ng natutunan sa aral ng kanan. Hindi nagtagal, unti-unting nabawasan ng puwersa. Kinargahan at pinagtibay ni Papang Brando ang bakod ng pangontra hanggang sa kusang lumitaw ang kalaban.
Pagkatapos nito, sinelyohan ang buong paligid para walang makapasok. Matagumpay na natanggal ang sumpa ng barang. Hindi na kailangan makipag-ugnayan o makipag-usap sa espiritual na kamalayan ng mangbabarang. Ay nako, hiningal ako sa sitwasyon. Mabuti na lang natalo ko. Ito talaga magpapatunay na kahit matanda na, marunong pa rin lumaban. Papang, sigurado po ba kayo tapos na ang paghihirap namin ni Sonia? Sa tingin ko po, may kinalaman ito sa pinaslang kong mambabarang noon. Matagal na yon, pero bakit ngayon lang umepekto? Pinatay ko yung mambabarang eh. Pinatay mo nga, pero buhay ang naiwang sumpa. Tumama kay Sonia. Ang nangyari sa'yo, mali ko kung saan mo nakuha yan. Pero kung pagbabatayan ng sumingit kanina sa ritual, yung mambabarang ay may puwersa ng engkanto eh. Napapaisip nga ako, saan ka ba nagpunta kanina? Buong araw ka nawala eh. Nagtatrabaho. Si Jay, yung mga kasama namin, tapos yung amo. Tinignan ni Arnold ang sobre. Nanlaki ang mga mata dahil mga ugat ang laman. Nalinlang ka rin. Kagaya kung paano ko linlangin ang binata. Nakalimutan ko ang pangalan, Jay pala. Sandali. Ngayong alam na natin ang pangalan, papatahimikin na natin siya. Nasimulan na eh di tapusin na natin. Sinamahan ni Arnold pabalik ng tahanan si Papang Brando. Nakita ang ginawa nitong ritual. Tahimik na lamang siyang nanonood dahil hindi alam kung ano ang ginagawa ng matanda. Mahaba ang proseso. Ilang minutong lumipas bago natapos. Buntong hiningang tumitig sa matanda. Laking gulat nang bigla itong mawala ng balanse. Nasalo naman pero hindi na kayang isalba ang buhay. Nalagutan ang hininga sa mismong bisig. Matagal bago napagtanto ni Arnold ang nangyari. Samot-saring kaisipan ng sumagi. Hanggang panandali ang nawalan sa ulirat. Nang makabalik, isa lang ang naisip. Nasawi si Papang Brando matapos tapatan ng mambabarang. Pinuntahan niya ang nyogan at hindi makapaniwala sa nalaman. Matagal nang walang produksyon ng lugar. Isang tao lamang ang nakatira dito. Walang iba kung hindi si Jay. Sa madaling salita, nililin lang ang mga mata nito para paniwalain sa lahat ng kaganapan. Pinasok ang lugar. Doon nabugaran si Jay. Wala ng buhay. Nakabulagtang mulat ang mga mata. Ang nasa harapan ay mga kagamitan sa pambabarang. Hindi maiwasang sisihin ni Arnold ang sarili dahil hinayaang malinlang ng binata. Hindi man malinaw kung sino ang lola na tinutukoy nito. Malakas ang kutob niya na ito ang pinatay noon. Dali-dali siyang umalis bago may makakita. Hindi nag-abalang ipaalam na merong nasawi sa lugar. Habang binuburol ang katawan ni Papang Brando, patuloy pa ring sinisisi ni Arnold ang sarili. Silang mag-asawa ang tinulungan ng matanda pero sa huli, ito pa ang nasawi. Sa nangyari, tumatak kay Arnold na kahit ang sumpang binitawan ng mambabarang sa paraan ng salita, malaki ang posibilidad na mangyari pagdating ng araw, lalong-lalo na kung ito ay binitawan bago siya mamatay o mas kilala sa katawagan, sumpa ng kaliwa na dinala sa hukay. Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles, tea light version, pwede ring big version, or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet kabayan, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung pampaswerte naman ang gusto mo kabayan,
pwede mong subukan ang Gabay Medalyon. Pinakasikat na medalyon sa likha merchandise, nagbibigay ng swerte at gabay sa career, health, love life and finance. Top 1 item yan sa likha. Pili ka na lang kabayan. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Likha Merchandise.